Isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak sa kalakalan ng Pilipinas at Russia. Sa supply ng langis, target din ng Pangulo ang pinaigting na kooperasyon sa nuclear energy, space technology at artificial intelligence. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Bago bumalik ng Pilipinas mula sa 3 araw na working visit sa Russia, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ASEAN na pag-aralan ang mas malalim na kooperasyon ng rehiyon sa Russia, na isa sa mga pinakamayayamang bansa sa mundo. Inatasan din niya ang mga opisyal ng pamahalaan na tukuyin ang mga posibleng bilateral agreements na maaari pang pasukin ng Pilipinas at Russia. There is a big potential there that we really haven't explored before, but we will now. Ngayong 2026, kung kailan pumutok ang sigalot sa gitnang silangan, umabot sa 700,000 bariles ng krudo ang binili ng Pilipinas sa Russia bilang tugon sa epekto ng krisis sa langis. Target ngayon ng Pangulo, palawaking pa ang pagkikipagkalakalan ng dalawang bansa pagdating sa petrolyo, pagtutulungan sa nuclear energy, space technology at artificial intelligence. The Russian Federation's government was very open to any kind of suggestion that we do increase that engagement and that we look further into supplying, getting our supplies of petroleum products from Russia. I think it will be very good for the Philippines to have another assured lifeline when it comes to petroleum products. Kilala ang Russia bilang dating pangunahing karibal ng Amerika noong panahon ng Cold War, kung kailan nahati ang mundo sa dalawang magkatunggaling kampo na pinamumunuan ng Estados Unidos at ng nooy Soviet Union. Matagal namang kaalyado ng US ang Pilipinas na may umiiral na makasundo ang pandepensa at may malapit na ugnayan sa larangan ng seguridad, ekonomiya at diplomasya. Ayon kay Pangulong Marcos, unti-unti nang inaalis ng Pilipinas ang dating pananaw na nakaangkla sa bipolar world upang palawakin pa ang pakikipag-ugnayan nito sa iba't ibang bansa at matugunan ang epekto ng mga nagbabagong hamon sa Pilipinas. It was the recognition that the world has changed. The traditional power structures and the traditional powers are no longer the powers that exist when, for example, the United Nations was formed right after the war. So the Philippines is just responding, adjusting to the new reality. The Philippines no longer subscribes to a bipolar world where you have to choose one side over the other. Sa kabila ng magandang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Russia, nanindigan si Pangulong Marcos na hindi magiging parte ng anumang gulo. Sa harap ito ng nagpapatuloy na digmaan ng Russia at Ukraine matapos ilunsad ng Moscow ang malawakang pananakop sa Kyiv. The Philippines is one of the, if not the greatest sponsor, supporter for peace, and not only in our region, but everywhere else. We would certainly not want to be part of any system that furthers conflict anywhere in the world. Tiniyak ni Pangulong Marcos na mananatiling maingat ang Pilipinas para masiguro na hindi magiging bahagi ng anumang sistema na maaring magpalala ng digmaan. Clazel Pardilla para sa Bayan.